Rejoice in the Lord always. I will see it again. Rejoice. I have to emphasize that phrase, in the Lord. Joy, mga igsoon, is not normal to human beings. It is something that is only from the Lord. There is only one source of joy. Stop looking it in the wrong place. You cannot find joy in money. You cannot find joy in a relationship with man. Ayaw tuguti na naay circumstansya ang bubuha sa inyong kalipay. In the midst of pain, stay in joy. In the midst of crisis, stay in joy. Taliwala sa kapobrihon, pabilin nga malipayo. Taliwala sa balatian, pabilin nga malipayo. Taliwala sa mga pagsulay sa kinabuhi, pabilin nga malipayo. The moment that you will lose your joy, you will lose your life. Can you say amen? Lisod mula hutay aning kinabuhi ako nga nakay kalipay. Palihog siko sa imong katapat, lisod. Stay in joy. This is the unrefutable principle to last. The principal sponsor of longevity and effectivity is joy. Today we'll be talking about rejoice in the Lord always. Rejoice. Our text is found in Philippians chapter 4, verse 4. It says, rejoice in the Lord always. I will see it again. Rejoice. Let us read this one all together. Rejoice in the Lord always. I will see it again. Rejoice. Say to yourself, I will rejoice. Say it one more time, I will rejoice. Say it the last time, I will rejoice. Mga igsoon, I have to emphasize that phrase, in the Lord. Because joy, mga igsoon, is not normal to human beings. Dili ni normal sa tao ang kanang kalipay. Katawan, normal na. Happiness is normal for human beings. But joy, it's not normal. Because happiness is based on what happened. Manang gitawag siya happiness. Because that emotion depends on what is happening on the outside. Bisan pag nasunugan ka og balay. But if somebody will call you and give you 10 million pesos, of course, malipay jud ka. Amen. Regardless nasunugan ka og balay. Kung ay mo hatag sa imong 10 million pesos. So, but the joy nga atong ginahisgutan, mga igsoon, it is something that is only from the Lord. There is only one source of joy. Only one source of joy. Muna mga igsoon, stop looking it in the wrong place. You cannot find joy in money. You cannot find joy in a relationship with man. You cannot find joy in business. There's only one source of true joy, and that is the presence of the Lord. Can you say amen? In your presence, there is fullness of joy. In your presence, where I long to be. Father, draw me near. In God's presence, there is fullness of joy.
Kana bitawng kalipay nga walay kulang. Ang happiness doon na ginay kulang mga igsoon. Makakaon kag lechon, lipay makakain, pero may ko nga lamiya tong lechon oy. Pero dili crispy ang panit. Doon nagikulang. Doon nagikulang. Tanaw ni mong asawa, gwapahag ini mo langga oy, pero usahay lang kay mutukar-tukar po, doon nagikulang. Bisa ko saan, doon nagikulang. Ninduta sa inyong simbahan, pastor, oy, pero doon nagikulang. Amen. Ang kalipay nga walay kulang, diha lang nato makaplagan sa atong buhi nga Ginoo. In the presence of the Lord. Look at your life. Bisa pag unsa nakakumpleto ang imong kinabuhi, you will find always that there is something lacking. Kulang gid gihapon. Bisag naa na kay kwarta, kulang gihapon. Bisag naa na kay hinigugmas kinabuhi, kulang lang gihapon. Bisag naa na kay anak, kulang lang gihapon. Because the fullness of joy can be experienced only in the presence of the Lord. And please do not be confused. Ayaw mo kalibog. Ang hingataon lahi sa malipayon. Balikon ko, ang hingataon lahi sa malipayon. It doesn't mean nga kung nagakatawa ka, malipayon ka. Dagay nagakatawa nga dili malipayon. Munang gingon ako sa, munang gingon kaganina sa atong devotional leader, it does not mean nga kung namatyan ka, magsikag katawa. But even sa imuhang kasub-anan, you can experience joy in the presence of the Lord. Because joy, it means that you have peace in God. Kana bitong taliwala sa balatian, doon na kay assurance nga ang Ginoo naa. Doon na kay assurance nga ang Ginoo di ka pasagdan. Doon na kay assurance nga ang Ginoo mo ayo. Can you say amen? Munang gitawag natog joy. Nati sa sarili nga magsikag tisngi, magsikag katawa. No. Ang hingataon ug malipayon is two different thing. Pwede kang hingataon nga dili ka malipayon mga igsoon. So muna, be resolved this morning, I will rejoice always. I say it again, I will rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. 1, 2, 3. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always. Mga igsoon, ayaw tuguti nga naitaw nga mukawat sa imong kalipay. Ayaw tuguti nga naay sirkumstansya ang mukuha sa imong kalipay. Ayaw tuguti nga naay kapitos nga mukuha sa imong kalipay. In the midst of pain, stay in joy. In the midst of crisis, stay in joy. In the midst of breakings, stay in joy. Can you say amen? Taliwala sa kapobrihon, pabilin nga malipayon. Taliwala sa balatian, pabilin nga malipayon. Taliwala sa mga pagsulay sa kinabuhi, pabilin nga malipayon. Because if you are going to give up your joy, mura po nimo gi-give up ang imong kinabuhi. The moment that you will lose your joy, you will lose your life. Can you say amen? Wala na gani ang imong kalipay igsoon, samara nga nawala sa imo ang imong kinabuhi. Lisod mula hutay aning kinabuhi akong wa na kay kalipay. Palihog siko sa imong katapad, lisod. Stay in joy. Proverbs 17:22 mo ni ang gingon sa pulong sa Ginoo.
Kung malipayon ka, makahatag kini kaayuhan sa imong panglawas. Hallelujah. I pray nga this verse will become somebody's revelation this morning. Kung malipayon ka, makahatag kini kaayuhan sa imong panglawas. Mas powerful pa ni igsoon sa imong maintenance sa uric. Mas powerful pa ni mga igsoon sa imong maintenance sa high blood. Mas powerful pa ni mga igsoon sa imong maintenance sa diabetes. Can you say amen? Rejoice in the Lord always. Makahatag og kaayuhan sa imong lawas. Ingon siya, apan kung masulubon ka, maglain ang imong pamati. Igsoon, usaay ang inungdan sa atong balatian tungod kay wa natay kalipay. Sometimes sickness is the result of life without joy. Don't you know nga, even ang cancer, pwede maayo kung kanunay ka malipayon? The hormones of your body. Wala ba mo kabalo that your body is a hospital in itself? Balikon ko. Your body is a hospital in itself. Mura na siya hospital. Na siya capacity nga mo ayo. It depends on how you are going to take care of your body. So muna nga, kanapitang i-resolve sa imong kaugalingon na I will rejoice always. Matingala na lang mo ba? Ingon yung doktor nga, unsa man imong giinom, sister? Nga imong high blood pressure namang normala? I find some secret, doc. Secret nga dili expensive, walay bayad, doc. I find it in the Bible. And it says, I will rejoice always. I will see it again, rejoice. Palihog siko sa imong katapad, undangin na imong bisyo. Kanang bisyo bitaw nga sige kaguol, kanang bisyo bitaw nga sige kasuko, linga-linga, undangin na. Kanang bisyo nga sige kaguol, sige kasuko, sige kabalaka. Undangin na. Makadaot na sa inyong panglawas. Amen. So just rejoice. Pag malipayon, kanunay. Paliw kong lingin siya mong katapad rin siya, pasayloan na. Please don't stay in unforgiveness. Pasayloan na. Magsakit ka, ikaw ang magsakit, dili to siya ikaw. Daladalahon mo na sa imong kasing-kasing, ikaw ang magsakit. Amen. In Nehemiah chapter 8 verse 10, mo ni ang gingon sa pulong sa Ginoo. For the joy of the Lord is your strength. And I will personalize this one. For the joy of the Lord is my strength. Isa na lang ka sila. Iyaan ko nimo sila. Mga igsoon, this is the unrefutable principle to last. Kung gusto ka mulahutay, dapat malipay. Agree or agree? Kung gusto ka malipay, gusto ka mulahutay, dapat malipay. This is the unrefutable principle to last. The principal sponsor of longevity and effectivity is joy. Balikon ko, the principal sponsor of longevity and effectivity is joy. Kung wa na kay kalipay igsoon, lisod ka mulahutay. Di ka kalahutay sa ministry kung wa na kay kalipay sa ministry. Di ka kalahutay pagpangalagad sa Ginoo kung wa na kay kalipay sa pagpangalagad sa Ginoo. Lingay mo katapat, never lose your joy. Ayaw, wala ang imong kalipay. Kaya kung mawala na ang imong kalipay, mawagi ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Sa kaminyon, stay in joy.
The moment kawa na kay kalipay sa inyong kaminyoon, magbuwag jud mo. Sa imong trabaho. The moment ka wala na kay kalipay sa imong trabaho, muundang gikag trabaho. Can you say amen? And not just longevity, even productivity and effectivity. Kung wala na kay kalipay, di na kay efektibo sa imong trabaho. Can you say amen? Amen? Kung ako di pa ko malipayon sa akong pagwali, di na ko effective sa akong pagwali. But because I have found the joy in serving the Lord through my teaching and preaching. And that is why I can say nga, effective pa ko magwali. Kaya nga naman, naaman ang kalipay sa akong kasing-kasing. Can you say amen? Mga instrumentalist, the secret to last is joy. You will not become effective in your ministry kung what na kay kalipay. Mga igsoon, there are battles that can never be won in one night or in overnight. There are blessings that will not come by a day. Doon ay breakthrough that you have to wait and wait and wait and wait. There are healings nga dili dayon moabot diha dayon Brad Neil. You have to wait. The question is, makapaabot ba ka? Doon ay kausaban nga dili mahitabo overnight lang. Makapaabot ba ka sa kausaban sa imong anak if it will take 25 years? Makapaabot ba ka sa kausaban sa imong bana kung maabot og 50 years? Makapaabot ba ka sa imong kaayuhan kung ihatag na sa Ginoo sa imo after 100 years? Praise the Lord, buti pasabot, maabot pa kag 100 plus years. The bottom line, makapaabot ba ka? Makalahutay ba ka? Makapaabot ba ka kung imong pag-ampo tubagon sa Ginoo after 40 years? Si Abraham, kung dili ko masayop, 25 years nagpaabot sa iyang anak. Now, if you don't have the joy in serving the Lord, napakakana after 25 years? Hello, somebody. Napakatana. Kabalo ko daghan sa inyo nagampo sa inyong mga anak pero wa ginyo nakita ang inyong mga anak dinhi simbahan. Kabalo ko daghan sa inyo nagampo sa inyong mga bana pero wala pa inyo nakita ang inyong mga bana sa simbahan. Kabalo ko daghan sa inyo nagampo sa inyong mga ginikanan pero wala pa inyo nakita ang inyong mga ginikanan. Mga igsoon dunay pag-ampo nga dili tubagon sa Ginoo diha dayon. You have to wait. Everybody say, I will wait. Say it one more time, I will wait. Mga igsoon, waiting is the most difficult discipline in the life of a believer. Balikon ko, ang pagpaabot mo ni ang pinakalisod nga disiplina sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Not praying, not worshiping, not even fasting. Ang pinakalisod buhaton sa kinabuhi sa Kristohanon ang magpaabot. Amen. Kana magpaabot bitaw ka sa linya? Nang magpaabot ka tubagon, sige gring ang cellphone nga di tubagon, mahurot imong pasensya. Itong nagpaabot ka kaganina pastora, di ba? Asa naman po siya? Waiting is irritating. Can you say amen? But I would like to tell you, you have to develop the discipline of waiting. Alayo kong lingis imong katapat, you have to wait sometimes. Mga igsoon, ayaw kaguol, ayaw kahadlok. Kung usahay ang imo mga pag-ampo, wala pa nimo nakita nga gitubag sa Ginoo. Just wait. Just wait. Never lose your joy. Sa kalibutan mga igsoon, kung luya ka unsay buhaton sa imo, pakanon ka. Sa gingharian sa Ginoo, kung luya ka unsay buhaton sa imuha, unsay tambag sa Ginoo sa imuha, pagmalipayon dinha sa Ginoo. Sa kalibutan, kung luya ka, unsaon ka? Pakanon. Pero dinhi sa gingharian sa Ginoo, kung luya ka, pagkalipay dinha sa Ginoo.
The joy of the Lord is my strength. Ang kalipay nga gikan sa Ginoo mao ni ang akong kusog, mao ni ang akong gamiton nga muasdang sa mga pagsulay sa kinabuhi. Can you say amen? Mao ni ang akong gamiton nga makalahutay ko taliwala sa akong balatian. Can you say amen? Mao ni ang akong gamiton aron makalahutay ko sa mga pagsulay sa kinabuhi. Can you say amen? Last lagi ni si Idsela. Naik kabalo mo keyboard din ha. Joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord, for the joy of the Lord, it is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord, for the joy of the Lord, it is my strength. The joy of the Lord, it is my strength. Mao ni ang akong kalipay. The Bible says in James 1:2, mga kaigsuunan ko diha kang Kristo, pag malipayon kamo. Si kapalihog, i-high five imong katapat, pag malipayon daw. Pag malipayon kamo, kung muabot kaninyo ang nagkalain-laing mga pagsulay. Wow! Is it really possible, Pastor? Pag malipayon kamo, kung muabot kaninyo ang nagkalain-laing mga pagsulay. Bisag gibulagan ko, Pastor? Yes, sir. Bisag na ako'y cancer? Yes, madam. Bisag mag-bankrupt ang akong business? Yes, sir. Mo na ang giingon sa pulong sa Ginoo, pag malipayon kung mabot kanimo ang bisan unsang matang sa pagsulay. It is a powerful verse. Count it all joy. Now the question is, paano man ako nabuhaton, Pastor? Kanang nabagsa ka sa exam and then nalipay gihapon ka? Kanang naka sa hospital nindako na kay inyong bills, nalipay gihapon ka? Saan mo na paghimo, Pastor? Is it really possible? Yes. Allow me to give you a practical step. Trust and focus on the sovereignty and the goodness of God. Saligi ang pagkadiyos sa atong Diyos. Buti pa sabot, there is always a way out sa imong situation. I will repeat, just in case you missed that one. There is always a way out in your situation. Nagi mga pamaagi igsoon. Sometimes will get you out from the situation, but sometimes will get through you out. You will get through your situation. Usahay kwaon ka sa Ginoo, usahay paagion ka sa Ginoo, pero tagaan ka sa Ginoo sa iyahang kusog. Can you say amen? Ang imong balatian usahay ayuhon sa Ginoo. Pero usahay po dili ayuhon sa Ginoo, pero tagaan kanya og kusog nga makalahutay ka taliwala sa imong balatian. Can you say amen? Sometimes God will not always ask the solution of our problems. Ang ato manggudno kay gusto ta nga pag moampo ta ihatag sa Ginoo ang solusyon.
Lord, I want healing. Sometimes hindi hatag sa Ginoo ang healing. Pero ang ihatag sa Ginoo sa imo, ang iyahang kalipay, aron makalahutay ka sa imong balatian. Can you say amen? Usahay gaampo ta sa Ginoo nga, Lord, gusto ko kanang maabundansya ang akong kinabuhi. Usay dili to bagon sa Ginoo. Usay ang ihatag sa Ginoo sa imo, ang kalipay aron makalahutay ka sa kapitos kinabuhi. Can you say amen? Palakpakan nato ang atong buhi. This is life, mga igsoon. Nay mga panahon nga kinahanglan muagi ka sa kalayo. Muagi ka sa wilderness. Muagi ka sa mga pagsulay aron matino kung unsa na katiglom kalig-on ang imong pagtuo. Focus on the sovereignty of the Lord. God is God. Can you say amen? God is God. Regardless mo tuo mo sa dili, it will not change. God is God. Regardless mo tuo ko, God is God. Regardless mo tuo mo, God is God. And I will never stop preaching that phrase, God is God. And because God is God, there's only one that is good, and that is, oh Lord of mercy. Amen. Isa lang ang maayo igsoon, and that is the Lord. Sa tinud-anay lang, walay taong maayo. Kanay mong katapa, dili na maayo. There's only that is good. There's only one that is good. Read your Bible. Di ba? There's only that is good, and that is God. Ang ato ang manggod, based sa ato ang kanang gitawag nato standard, mingon ta maayo kay ni si kuan ba? Kay natay standard. Pero sa standard sa Ginoo wala gitaong maayo, because ang standard sa Ginoo is perfection. Can you say amen? Muna, sa mata sa Ginoo wa gitaong maayo kay wala may perfect na tao. And there is only one that is perfect, and that is the Lord. Focus on the sovereignty of the Lord. Mga igsoon, tanan nga kasinatian nimo, it has been filtered sa kamot sa Ginoo. Everybody say filtered. Say it one more time, filtered. Buti pasabot, sinala na sa kamot sa Ginoo. Kung niabot man ang pagsulay sa imong kinabuhi, una na niabot sa kamot sa Ginoo. Gisala na sa kamot sa Ginoo. Buti pasabot nga it has been measured already. Nga makayahan na gid nimo. Sinukod na gid ang para lang gid sa imo. Ang imong pagsulay, ang akong pagsulay managlahi. Kay managlahi tag degree sa atong makayahan. Can you say amen? Dili nimo pwede i-compare ang imong pagsulay sa uban. Ako magani, Brad, bas gahi pa ni akong pagsulay. No. You cannot say that one. Because we have different scales when it comes to testing. So ang atong pagsulay, it has been tailored sa Ginoo. Kana pa lang, gitahi gina sa Ginoo nga para lang yun sa imo. Can you say amen? Jepoy ang imong pagsulay, di pwede mahimong pagsulay ni ma'am. Kaya dili makayahan ni ma'am. Ma'am, ang imong pagsulay, di pwede mahimong pagsulay ni Jepoy. Kaya ang imong pagsulay, di makayanan ni Jepoy. Can you say amen? Ang akong pagsulay, di pwede mahimong pagsulay ni mo Kuya Dexter. Mark, ang imong pagsulay, di pwede mahimong pagsulay ni Jed. Jed, ang imong pagsulay, di pwede mahimong pagsulay ni Tads. So ang imong pagsulay para gina sa imo. It's not an accident kanong niagi ka dinha. It has been filtered already in the hands of God the Almighty. Palakpakan nato ang Ginoo. Focus on the sovereignty of the Lord. God is God. Ug walay buhaton ang Ginoo nga makadaot sa imo. Isaksak mo yan sa kukuti mo. I-Instagram mo yan, i-Facebook mo yan, i-Messenger mo yan, i-YouTube mo yan, so pa. I-Viber mo yan, para di ka kalimot. Walay buhaton ang Ginoo nga makadaot sa imo. Can you say amen? I take it, Pastor. I receive it, Pastor. Believe it. Walay buhaton ang Ginoo nga ikadaot nimo igsuon. Anak ka na sa Ginoo. And God loves you so much. So much. That He died for you. All you have to do is to cooperate with the plan of the Lord. Can you say amen? Sama sa akong gingon kaganina, usay day bugno nga dili mahuman usalang kagabi, usalang kasimana. Usay ang bugno, it will last for 25 years, 30 years, but still wait. Because after that waiting, breakthrough will be coming. Can you say amen?
Pila man ta nagpaabot sa atong simbahan, pila ka tuig. Kuya din, kamo man gyud mga gahi-gahi na din sa Hope of Glory. Kamo man gyud pinakauna, pila na mo ka tuig nag-ampo nga nanay building. Mga 20 plus years. So, kung wala mo nakapaabot, can you say amen? Kung wala ta nakapaabot, dili na nato makita kining building nga mubaro. Pero salamat na lang sa Ginoo tungod ang iyang kalipay mo nahimo natong puso. Tagay kusog nga palakpak ang Dios. Kusog nga palakpak ang Dios. Focus on the sovereignty and focus on the goodness of God. Everybody say, maayo ang Ginoo. Say it one more time, maayo ang Ginoo. God is good. God is good. Kabalo mo mga igsoon, nga kanang tanang attributes sa Ginoo has been anchored on this one attribute. God is good. His anger is good. His justice is good. His discipline is good. Kung wala nang goodness, maawa ka sa sarili mo. Can you imagine kung masok ang Ginoo kung di siya maayo? Can you imagine kung mo-disiplina ang Ginoo kung di siya maayo? Kita mga ganita o sa'yo, mag-disiplina sa ito na, masubraan, di ba? Mahadlok mga ganita. So imagine ang Ginoo kung di pa maayo. All His attributes have been anchored in this one attribute. God is good. His mercy is good. His love is good. His anger is good. His justice is good. Everything about God is good. My life you had been faithful. All my life you had been so good. Every breath that I am in, I will sing of the goodness of God. All my life you had been faithful. All my life you had been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. My life laid down, I surrendered all, I give it everything. Your goodness is running after me. Sing it with me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrendered all, I give everything. God's goodness is running after me. Ginagukod ka sa kamaayo sa Ginoo. Ginagukod ka sa grasya sa Ginoo. Hallelujah. Pastor, na ako'y diabetes, Pastor. God is good. Pastor, na ako'y cancer. God is good. Pastor, wala may bugas. God is good. Mga maman, sir,
Nak-nak. Tanang problema na ay expiration date. Praise the Lord. Palakpak. Balikon ko, tanang problema na ay expiration date. Dili na magpabilin. Igsoon, your situation is not your conclusion. Kung unsa man ka karon, it does not mean na mauna na ikaw. I remember the shepherd boy David. Sa mata sa pamilya ni David, si David magbalantay lang sa karnero. Pero sa plano sa Ginoo, even before the eternity passed, David was destined to become the king of Israel. Pero sa mata sa tao, si David magbalantay lang karnero. Pero sa mata sa Ginoo, si David ang next king sa Israel. Si Joseph, sa mata sa mga tao, piniriso lamang sa Ehipto. Pero sa plano sa Ginoo, Joseph is the prime minister of Egypt. Si Sarah, mga igsoon, sa mga mata sa tao, baog nga inahan, dili manganak. Pero sa mata sa Ginoo, sa plano sa Ginoo, Sarah will become the mother of all nations. Can you say amen? Sa imong tanaw, sa imong kaugalingon, usahay gamay kayo ka. Tanaw nimo sa imong kaugalingon, ako, si Pastora Cha, lagi ko pastor. No! Atubangan sa Ginoo, doon ay plano ang Ginoo. All you have to do is to align yourself in the plan of the Lord. Paliw kong siko sa imong katapad, you are a great man in the making. You are a great woman in the making. Wala pa naman ang Ginoo sa imo, ginapanday pa ka sa Ginoo, pero sigurado ko nga doon ay plano ang Ginoo sa imo. Can you say amen? Count it all joy. Ginapanday ka sa Ginoo, ginapurma ka sa Ginoo, ginaumol ka sa Ginoo. Cooperate with the plan of the Lord, and you will see the greatness of God's plan unveiling in yourself. Mga igsoon, stop crying. Stop crying. And just start rejoicing. The Bible says, weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning. Ayaw kalimot ang second phrase. Igsoon, ayaw kaguol kung naguol ka. Ayaw kahadlo kung naguol ka. Ayaw ka problema kung muhila ka. Ang kagulanan is illegitimate emotion. Tinuod na. Kaguol, hilak. Kung gusto ka mo singgit, singgit. Singgit. Kung gusto ka mo hilak, hilak. But be reminded, respect your tears. Do not shed it carelessly. Kabalo ba mo sa Bible? Doon ay sudlanan sa mga luha dito sa langit. Doon ay butilya daw. There's a battle for every one of us for our tears. Mga igsoon, respeto ang imong luha basig na puno na ito imong sudlanan dito kasi kahila. Lingay mong katapad, stop crying and just start rejoicing. Weeping may stay for the night. Do not pretend nga naka-move on ka na. Kung wa pa ka move on, okay lang, hilak. Hilak. Ihilak, isinggit. Singgit.
Singgit para muga ng imong kasing-kasing. Pero again, do not stay lamenting. Do not stay grieving. Ayaw pagbuhat og tulda diha sa imong sitwasyon. Lumalabay lang ka dinha. You don't have to build a house sa imong situation. Can you say amen? Because joy will come in the morning. Palakpakan nato ang Ginoo. Ngayon mong katapad, your joy is coming. Your joy is coming. I see to myself, my joy is coming. Breakthrough is coming. Blessing is coming. Healing is coming. Oh Lord have mercy. Mga igsoon, believe me, this life is a roller coaster. This life is a roller coaster. If there's only one word to define this life, ang akong gamiton nga word will be, life is a bitter sweet. If there's one word to define life, life is a bitter sweet. Buti pasabot, tamis nga pait. Usahay tamis, usahay pait. Ang kaminyoon, Brad Alan, usahay tamis, usahay pertidyong paita. Ang relasyon dong bittersweet. Usahay pertigyong tamisa, pero usahay pod pertigyong paita. Ang trabaho usahay pertigyong tamisa, pero usahay pertipong paita. Inana ang kinabuhi igsoon. Usahay pait-pait, usahay tamis-tamis. Ingon sila, sana all. Ang akong ingon, dapat all. Dili lang sana all, dapat all. Kapitos, i-welcome na to na. Kaharuhay, bring it on. Kasakit, bring it on. Kalipay, bring it on. Dapat all. Kapobrihon, kawalaton, balatian, kaayuhan, dapat all. Mga igsoon, don't you know that the person that cannot be glad, that cannot be sad, cannot be glad. Balikon ko, if you cannot be sad, you cannot be glad. Kung ikaw ang tao nga wa na nasubo, di ka malipayon, di ka kabalo unsa ang feeling sa taong malipayon. Can you say amen? But again, do not stay lamenting. Mga igsoon, tinuod na ang kinabuhi, pait-pait usahay tamis-tamis. But believe me, tanang kasinatian sa tao, gamiton sa Ginoo, bisan ang pinakapait nga kasinatian, gamiton sa Ginoo aron makig-istorya sa tao, aron ipadayag sa Ginoo ang iyang presensya sa tao. Can you say amen? Magpadayag siya sa imo, makig-istorya siya sa imo, taliwala sa imong sitwasyon. He will never stop talking to you and He will never stop revealing Himself to you. I will end my preaching. Hinumdumig zoon, you are in a flight. Sikay mong katapad, you are in a flight. Paluparay na kaigsuon, and you cannot bring with you extra luggages. Pila na gani ang kanot, madala sa eroplano, 7 kilos lang. You cannot bring with you 9 kilos. Mabiling kinang 2 kilos. Buti pasabot, when you are in a flight, you are going to bring only those necessary things. Piliong gito nimo katulang mga importante kayo. Kay 7 kilos lang ang allowed sa eroplano. Mao po ni sa kinabuhi igsuon. Dili allowed ang tanang butang nga imong dadon. Kanang mga butang na nakapabukat sa imong paglupad, biyain na. Kalimti na.
Na, pasayloan na sila niya. Pasayloan na Brad. Tama na, Brad. Pasayloan na. Pasayloan na. You cannot bring with you in your plight. Kay magpabugat lang na sila mga igsoon. Please do not give yourself a headache. Hope of glory, please do not give yourself a headache. Ayaw tagaig labad sa ulo ang imong kaugalingon. Pasayloa na sila. Ayaw na sige kaguol. Ayaw na sige kasad. Ayaw na sige kasuko. Ayaw na sige dumot. Ayaw na sige kalain. Sa laing word anang kalain? Kanaya. Ganang ka na. Kusgaya. Kusga. Hope of glory. Singgit. Hope of glory. Kusga. Tama na. Pangluod. Mga Kristohanon, mga luuran kayo. Tama na! Everybody say, tama na! Ang atong pagkaluuran. Makapabukat sila sa inyong paglupad. You cannot bring with you unnecessary things. Amen? Katong inyong mga kaaway, pasayloan na. Katong inyong mga kasinatian sa unang panahon, kalimti na. Tama na. Please, give yourself a break. Respect your fears. I will end in this phrase. Ayaw ninyo ni kalimti. A person who refused to be healed will become the enemy of his destiny. Balikon ko. Anybody who refused to be healed will become the enemy of his own destiny. God is offering you healing today. God wants you to be healed. It could be emotional, it could be physical, it could be spiritual healing. Receive His healing. Receive His healing. Anybody who refuses to forgive will become the enemy of his future. Pasayloan sila.